Good morning po sa ating lahat. Ngayon po ay Sunday, buwan po ng mga puso. So, balik po sa ating po bilang Kristiyano, hindi lang po tayo dapat tuwing Pebrero nagmamahal. Dapat po everyday po tayo ay nagmamahal. Biblical love po na gaya din po na sinasabi sa 1 Corinthians 13. Salamat sa Panginoon sa araw na ito at tayo ay muli may pagkakataon makapagpuri at makapagbigay ng ating pasisalamat. Bago po tayo magsimula sa ating pananambahan, tayo po ay maglaan lamang ng mga ilang minuto ng ating pong personal na panalangin po. Nang sa gayon po, tayo ay malaya makalapit sa ating Panginoon, tayo po ay magpasiyasat at magpalinis sa Kanya. Sa ating pong panalangin, maaari din po natin isama sa ating panalangin ng Family of the Week na sila Janet Dipalaga po at ang ating pong Ministry of the Week na Outreach and Evangelism Ministry po. Sama-sama po tayo manalangin. Sabi po sa 1 John 4:13-16, and God has given us His Spirit as proof that we live in Him and He in us. Furthermore, we have seen with our own eyes and now testify that the Father sent His Son to be the Savior of the world. All who confess that Jesus is the Son of God have God living in them and they live in God. We know how much God loves us and we have put our trust in His love. Manalangin po tayo. Panginoon, na makapangyarihan sa lahat na dakila, salamat sa araw na ito, Panginoon. Salamat bagamat kami ay hindi karapat-dapat, Panginoon, minarapat niyo pa rin kami na lumapit sa inyo, Panginoon. In spite, Panginoon, na kami makasalanan, Lord, we ask for your blessings, Panginoon. Cleanse us with the blood of Jesus, Panginoon. At sa araw na ito, Panginoon, nawa kayo lang po ang aming mapapurihan, maitaas sa aming buhay, at patuloy po na maramdaman po namin, Panginoon, ang inyong pagmamahal sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na meron kami, Panginoon, bagamat kami ay hindi magkakasama, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon, meron pa rin po kami pagkakataon upang papurihan ka, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa araw na ito, kayo lang po ang mag-glorify, maitaas sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Muli, Panginoon, kayo lamang po ang karapat-dapat na papurihan, pasalamatan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, brothers and sisters. Today is Sunday, and it's the time to worship the Lord. According to Romans 8, verse 28, and we know for those who love God, all things work together for good. For those who called according to His purpose, ang sabi sa Psalm 145, the Lord is near to all who call on Him. To all who call on Him in truth. So mga kapatid, handa na po ba talaga tayong umawit sa Panginoon? Totoo bang naisurrender na natin ang ating buhay sa Panginoon? Maaaring marami tayong pinagdaanan nitong mga nakalipas na linggo.
mga pagsubok sa ating buhay sa pagkawala ng ating pastor. Maaaring nawala siya physically, but spiritually kasama natin siyang nagpupuri sa Panginoon. So as we sing this song, let's always remember that God is good all the time. And mahirap man gawin lahat ng gusto ng Panginoon sa atin. Isa lang ang mananatili. Mahal tayo ng Panginoon, kasama natin siya kahit saan man tayo magpunta. Let's sing Draw Me Close. Let's sing Draw Me Close. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. Feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Let's sing Draw Me Close to You. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Let's sing You're All I Want. You're all I want.
we need in our life. Lord, we thank you for your wonderful gift, the gift of life with you. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. A new command I give you: love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Magandang umaga po sa lahat. Kumusta po kayo, SRGC? Alam ko pong hanggang sa ngayon ay nagdadalamhati po pa rin kayo sa pagkawala po ng ating minamahal na si Pastor Jobet. Nais ko pong malaman ninyo na kaisa po ninyo ang Emmanuel Church sa inyo pong pagdadalamhati. Ate Che, SRGC, kami po ay lubos na nakikiramay. Alam po ninyo mga kapatid, si Pastor Jobet po ay may malaking parte ng buhay ko, lalo na po sa ministry. Bukod po sa aking senior pastor, ay nais ko pong maging mentor si Pastor Jobet. Nakita ko po kasi kung paano niya inalagaan ang kanyang mga member, no, dito sa church po na ito. Hangang-hanga po ako sa kanya. And I want to imitate him, especially when it comes to the youth ministry. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Michael Sermonia Torres, ang siya pong magbabahagi sa inyo ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Nais ko pong dugtungan po ninyo itong statement na ito. What the world needs now is blank. Yan. Is it peace? Is it money? Or vaccine? No? Yes, nadali mo kapatid. What the world needs now is love. No? Love. At welcome po sa ating series na What the World Needs Now. At ang title po ng ating mensahe ngayong umaga ay You Can Love Because You Are Loved. Ang aso po, dinodognap. Ang tao, kinikidnap. Ang kotse, kinakarnap. Pero ikaw, hinahanap-hanap. We miss you, Pastor Jobet. Bago ko po makalimutan, Happy Valentine's po pala sa lahat po ng umiibig at iniibig. Ang teksto pong ating titingnan sa umagang ito ay manggagaling po sa John 13:34-35 at nais ko pong basahin ito sa Magandang Balita Biblia. No? Samahan po ninyo ako sa aking pong pagbabasa. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Matapos pong kumain ng huling hapunan at hugasan ng Panginoong Jesus ang paa ng kanyang mga disipulo, ay iniwan niya po ang mga bagong utos na ito. Alam po ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis o paglisan sa daigdig na ito upang bumalik po sa kanyang Ama. At maaaring ito na po yung huling oportunidad upang masabi ni Jesus ang dapat niyang sabihin sa kanila. But what does it mean to love one another? Ano ba yung love na sinasabi niya dito? Bago po tayo magpatuloy, saglit po tayong manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sapagkat muli ay dinala niyo po kami, Panginoon, upang sa lugar na ito, upang matuto, upang mag-aral, upang makapakinig, Panginoon, ang iyong salita. Dalangin namin ang iyong patnubay at gabay as we listen to your word. Even Lord, gabayan niyo po ang iyong lingkod, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. When Jesus says, love one another, in this context, in John's Gospel,
He is speaking about loving one another in the community of Jesus' disciples. Sa isang malawak po na konteksto sa lahat po ng Gospels, however, it is clear that Jesus calls us to love all with whom we come in contact. Ang sabi po ng Matthew 22:37-40, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Sa maikling salita, love God and love people. At ang love po natin ay kailangan pong extend natin sa labas po ng ating mga tahanan, sa labas po ng ating church, sa labas po ng SRGC. Dapat po na-extend po natin ang ating pong love. Hindi po natin maaaring sabihin na mahal natin ang Panginoon kung hindi naman natin po minamahal ang ating pong mga kapwa. And to obey Jesus' new commandment, we need to believe two things. Dalawang bagay po ang nais ko pong iwan sa inyo. Una, you are loved. No? Pakisabi nga po sa katabi mo, you are loved. Yan, amen, amen. Now, what is love? Aside from love is blind. Yung bata pa po ako, naririnig ko na po yan. No? Love is blind daw. Anyway, what really love is? No? First, we need to remember that God is love. No? Ang sabi po dyan sa unang Juan 4:8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. We are only capable of love because of God first love us. No? Ang sabi po ng unang Juan 4:19, tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig po sa atin. Pinatunayan po ito ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng kanya pong sa kanya pong kamatayan, no, doon po sa krus, no. At pangalawa, tandaan po natin na love is not a feeling. In our culture, love is primarily regarded as a feeling. Popular music, movies, novels, and other media commonly portray love as physical and emotional attraction and good feelings toward others. Ito po ang katotohanan, mga kapatid. Madali pong ibigin ng mga taong kaibig-ibig. Tama po ba? Yung po bang you have something in common? No? Pero paano naman yung hindi? Paano yung mga taong paulit-ulit tayong sinasaktan? Kaya ba natin silang ibigin? Mahirap, no? Mahirap po. But by the grace of God, we don't have to do this on our own. In fact, we can't do this by ourselves. We need God's grace and strength to love others. The one who calls us to love one another is also the one who will enable us to do it. No? Tandaan po natin ang ilang po mga bagay nito, mga kapatid. If in our relationships there are hurts and wounds that are not yet healed, Jesus calls us to seek out one another and find healing. If there are unresolved conflicts, Jesus calls us to work through them and restore the relationships. If we find it difficult to interact or work with a co-worker, Jesus calls us to take the initiative to do whatever is necessary to improve the relationships. And if we hold grudges or resentment against others, Jesus calls us to confess them, accept each other, and let go of the past. One of the helpful insights from the modern psychology is the understanding that love is not simply a feeling. Although love often involves wonderful feelings, genuine love is first and foremost a commitment, an act of the will. True love is not a feeling by which we are overwhelmed. It's a committed, thoughtful decision. At yan po yung pangatlong nais ko pong tingnan natin. Love is a decision. The Bible calls us to a life of love that is completely deeper than any human feelings or emotions. In the biblical sense, love is not primarily a feeling or emotion. It's an act of the human will. Kung meron man pong pinakamainam pong maglalarawan patungkol po dito, ito ay ang buhay at ministry ng ating Panginoong Jesus.
Sa buong buhay po niya, pinabot niya ang pag-ibig at habag sa lahat ng kanyang nakakasalamuha. Yung tax collectors, yung pong mayayamang pinuno, mga babaeng itinuturing na second-class citizens, mga mapagpataas na pariseyo, mga inahamak na Samaritano, yung mga ketongin, yung bulag, yung may mga sakit. No? Lahat po yun ay inabot ng ating Panginoon. Ang turo po ni Jesus, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Wow, ang hirap po nun, ano? Pero yan po ang sabi ng Panginoon, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin. Ipapanalangin mo pa sila, no? Ang mga umuusig sa inyo. At nang siya po ay nakabayubay po doon sa krus, ang sabi po ni Jesus, no? Very familiar po ito na word niya doon sa Luke chapter 23:34. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Wow. Bukod tangi po ang pinakitang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Kapatid, you are loved. You are loved. Pangalawa, matutunan po natin dito na you can love. You can love. Maaari kang magmahal. No? Nais kong linawin po mga kapatid that this kind of love is not about liking each other or becoming each other's best friend. No? This is about respecting each other and working for each other's well-being despite our feelings and emotions. It is about living and working together in unity for a purpose that transcends us all for the greater good of the kingdom of God in our world. This kind of love can transform a workplace, heal a family, restore a marriage, unify a church, bring peace to a neighborhood, and even bring peace among religious and ethnic groups or nations. The good news is Jesus showed us the way. You can even love the people who are hard to love, and when you encounter the love and grace and forgiveness of God yourself. We need to be intentional in loving others. Pakisabi nga po, intentional. Kahit pa po hindi siya kaibig-ibig. No. As I prepare this sermon, nakita ko po ang yung namamagitan po between you and Jesus, no, is love. Between you and Jesus is love. No. Ako, no, love, then Jesus. Una, tingnan natin ang love. God loves you and has a plan for you. Ang sabi po ng Biblia sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan po tayo kamahal po ng ating Panginoon. At ang sabi niya po sa John 10:10, sabi ni Jesus, naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Isang kompletong buhay na puno ng layunin. Now, tingnan naman natin po, yung ikaw at ako, yung you. No? We are sinful and separated from God. Tayo po ay nahiwalay sa Diyos dahil po sa kasalanan. Eh, sabi po ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. No? Walang sino man. Lahat po. No? Walang exempted dito. At doon sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan daw ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. The result of sin is death. Hindi po ito kamatayang physical lang, but spiritual separation from God. No? Nahiwalay po tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. At pangatlo, tingnan po natin si Jesus. God sent Jesus to die for your sins. This is the good news. Jesus died in our place so we could have a relationship with God and be with Him forever. Ang sabi ng Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noong tayo'y makasalanan pa. So hindi po siya namatay nung bumait ka na or okay na yung buhay mo. Namatay si Jesus nung tayo daw ay makasalanan pa. Subalit hindi po dito nagtapos ang kanyang kamatayan sa krus. Siya po ay muling nabuhay
at nanatiling buhay hanggang sa ngayon. Amen po ba? Amen. Ang sabi po ng unang Korinto 15:3-4, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, at tulad din ng sinasabi sa kasulatan, si Jesus or Jesus is the only way to God. Jesus is the only way to God. Ang sabi po niya doon sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tanging si Jesus lamang po, mga kapatid, ang daan patungo sa Ama. Tanging si Kristo lamang. Siya lamang ang daan upang tayo muling makabalik sa ating pong Ama. Mga kapatid, kumusta po ang ating pong relasyon sa ating Panginoon? Tayo po ba ay meron ng relasyon, kay Kristo na ating Panginoon? I believe hindi po ito aksidente kung nasan man po kayo nanunood, nakikinig sa mga oras na ito. Kayo po ay naimbita ng inyong pong mga kaibigan, kamag-anak. Hindi po aksidente na kayo po ay nakakapakinig sa mga sandali pong ito. At nais ko po, na tayo po ay magkaroon po ng relasyon sa ating Panginoon sa simpleng gagawin po nating panalangin. Nais ko po sundan ninyo ako sa isang maikling panalangin na ito. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Sa mga sandaling ito ay aking pong sinusuko sa inyo ang aking buhay at tinatanggap kita bilang aking Panginoon tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po kay Kristo na namatay para sa aking mga kasalanan. Salamat po sa kanyang dugo. Salamat po sa kanyang pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. In Jesus' name, Amen and Amen. Congratulations po sa lahat po ng nanalangin o sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa ating pong Panginoong Hesukristo. So what now? Ano po dapat natin gawin? Dalawang bagay po ang maaari po natin gawin o minumungkahi ko po na gagawin natin. At nandun din po mismo sa ating pong teksto. Una, love God. Ibigin mo ang Diyos. Ibigin po natin ang ating Panginoon. Ang sabi sa Matthew 22:37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Take note of that word, buo. Hindi po kalahati ng puso mo, kalahati ng kaluluwa mo, kalahati ng pag-iisip mo. Ang sabi ng Diyos, buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Pangalawa, love people. Ibigin mo ang iyong kapwa. Ang sabi ng Juan 13:35, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Mga kapatid, ang isang tunay na alagad ng Panginoon ay may pagmamahal sa kapwa. Sabi ko nga kanina, hindi natin pwede sabihin na mahal natin ang Diyos, pero hindi natin iniibig ang ating mga kapwa. At sa Matthew 22:39, ito naman ang pangalawa. Sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano po ba natin iniibig po ang ating pong mga sarili? Paano po natin iniibig ating mga sarili? Ganun din po dapat natin ibigin ang ating pong mga kapwa. Now, in conclusion, God calls us to a life of love that is deeper than human feelings or emotions. Love is a committed, thoughtful decision to serve God and our neighbors. To love one another as Jesus loves is to live a life shaped by a love that knows no limits. This kind of love compels us to work for the well-being of all people, those whom we find easy to love and those whom we find difficult to love. Before I end this sermon, let me give you these reflection questions na maaari po nating pagbulay-bulayan during this week. Una, do you believe God has loved you? That He has gave His Son for you on the cross and that you are receive Him as your Savior and Lord? Second, do you believe God can use you to love others? And lastly, how do we love people we find hard to love?
How do we love people? We find hard to love. Saglit po tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mensahe po sa aming Panginoon. Tunay nga po na kayo ang Diyos ng pag-ibig. No? Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa bawat isa. And Lord, thank you, Lord, for teaching us, Lord, how to love, Panginoon, yung aming pong mga neighbors, yung aming pong kapwa. Lord, continue to mold us, continue to help us, Panginoon, upang aming pong maipakita, maipadama, Panginoon, ang aming pong pag-ibig sa aming pong kapwa. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you, be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Amen and amen. Maraming salamat po sa lahat po ng nakibahagi sa ating pong Sunday worship. At hanggang po sa susunod pong mga linggo ay magkita-kita po tayo at pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus, I worship